Lumabas kayo dyan mga halimaw! Kung hindi, ay susunugin namin kayo ng buhay ngayong gabi! Magandang araw sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng kwento ng pamilya ni June, ay masasaksihan natin ang lagim na sa kanila ay babalot. Hindi makapaniwala si June sa kanyang nakita sa loob ng kubo ng kapitbahay nila. Mga putol na parte ng katawan ng tao ang nasa timba. Umaagos pa ang sariwang dugo mula sa mga ito. Maya-maya lang ay narinig niya ang isang atungal. At nang kanya itong tingnan, ang kanilang matandang kapitbahay ang tumambad sa kanyang harapan. "Kapedring, bakit po may kamay sa timba?" Yan ba, June? Pero yan sa kinain ko kanina. Busog na kasi ako eh. Gusto mo ba? Kayo po ang aswang? Oo, ako nga. At ikaw ang isusunod ko. Wag po! Maawa kayo! Hindi naman pala nasayang yung mga binibigay kong itlog sa'yo. Kasi ang busog-busog mo ngayon. June! 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 Anak, nasaan ka na ba? June! Umuwi ka na, June! Natigilan ng matandang aswang nang marinig ang sigawan sa labas. Kasabay naman ito ang pagsigaw ng bata para humingi ng tulong. "Nanay! Tay!" Wala nang nagawa pa ang matandang aswang kundi bitawan ng bata. Ngunit bago niya ito pinakawalan, ay kanya muna itong pinagbantaan. Maswerte kang bata ka. Pero ito ang tatandaan mo. Sa oras na ipagsasabi mo ang nakita mo, kayo ng buong pamilya mo ang papaslangin ko. Bago ko pa ubusin ang buong baryo na ito. Sabay na lumabas si Kapedring at June sa kubo. Doon ay halos maiyak na sinundo ng nanay at tatay niya ang kanilang anak. Naabutan ko ang batang ito na naglalaro dyan sa labas. Madilim na. Kaya pinatuloy ko muna dito sa bahay. Ganun po ba? Maraming salamat po kung ganun. June, ayos ka lang ba? Hindi na nakaimik pa si June ng mga oras na yun. Gustong-gusto niyang magsumbong sa mga magulang niya. Pero mas nanggibabaw sa kanya ang takot dahil sa banta ng matandang aswang. Sa bahay ay muling tinanong ng mga magulang niya si June. Pero gaya ng dati, ay tahimik pa din ito. Kaya naman, hinayaan na lang muna nila ang anak na makapagpahinga. Ilang araw na naging tamlayin at matatakutin si June. Lalo na kapag nakikita niyang gumagawi ang matanda malapit sa bahay nila. Ilang araw ng ganyan si June. Kaya nga, ako'y nag-aalala na din sa anak natin. Samantala, patuloy pa rin ang paghasik ng lagim ng matandang aswang sa baryo nila. Walang gabi na hindi ito nambibiktima. Kaya naman simula noon, maaga pa lang ay nagkukulong na ang mga tao sa kani-kanilang bahay. Mga kapitbahay! Panatilihin niyong nakasara ang pintuan at mga bintana niyo sa tuwing kakagat na ang dilim. Huwag na kayong lalabas ng bahay. Ang iba na may tuluyan ng umalis para sa ibang lugar na manirahan. Gustuhin man ng iba na lumisan din sa kanilang lugar, ay wala silang pagpipilian dahil sa kahirapan. Kaya naman, karamihan sa kanila ay nagtiis na lamang. Papatayin ko na ang ilaw. Matulog na tayo. "Huwag po, inay. Natatakot ako sa dilim." Dati naman ay pinapatay na natin ang ilaw kapag natutulog tayo ah.
Bakit naging matatakotin ka na ngayon? Basta po, inay. Huwag niyo pong patayin. Hayaan mo na lang muna ang anak natin. Sige na, matulog ka na. Hindi na papatayin ng nanay ang ilaw. Salamat po, itay. Hanggang isang araw. Magdadapit hapon na noon nang mapansin ng mga magulang ni June na hindi pa umuwi ang kanilang panganay na anak, ang ate Josepina niya. Bakit wala pa ang ate mo? Magdidilim na. Nay, sunduin na natin si ate. Maghintay na lang muna tayo ng kaunti pang oras. Nanay, sige na po. Sunduin na lamang natin si ate. Ay siya, sige. Kukuha lang ako ng pandong mo at baka magkasakit ka. Sa kabilang banda naman ay kasalukuyan naglalakad si Josepina. Siya kasi ang naglinis ng kanilang silid, kaya naman nahuli siya ng uwi. Habang naglalakad ay may kung anong kaluskos siyang narinig mula sa kanyang likuran. Hindi na siya naglakas ng loob na tingnan pa ito. Mas lalo niyang binilisan ng lakad, ngunit ganun din ang ingay sa likuran niya. Natigilan bigla si Josepina nang may matanaw siya sa di kalayuan. Figura ito ng dalawang tao. Lalo na siyang kinabahan noon. Pero nakahinga siya ng maluwag nang malaman na ang kanyang nanay at nakababatang kapatid ito. Nanay? June? Anak! Ate, sa likod mo! Laking pasasalamat nila nang biglang dumating ang kanilang ama para saklolohan si Josefina. Agad din namang lumipad palayo ang sugatang aswang. Nandulumo ang pamilya ni June nang sila'y makauwi ng bahay. Diyos ko, kamundi ka ng kainin ng aswang ang anak natin. Buti na lamang at umabot pa ako. Wala na talagang pinipili ang halimaw na yan. Pati bata, bibiktimahin. Natatakot ako, Nay. Tay, paano kung nakuha ako ng aswang? Ayoko pa pong mamatay. Dahil sa narinig, ay may kung anong bumulong kay June na sabihin na ang nalalaman niya. Napagtanto niya din ng mga oras na yun na tuso si Kapedring at wala itong balak na tuparin ang pinag-usapan nilang hindi gagalawin ng pamilya niya. Kaya ng mga oras na yun ay dahan-dahan siyang nagsalita. Tay? Nay? Ano yun, June? Tay? Nay? May problema ba, anak? Alam mo namang pwede mo sabihin sa amin ang nanay mo kapag may nararamdaman ka, hindi ba? Alam ko po yun. Kung ganon, ano yung sasabihin mo? Kilala ko po kung sino ang aswang. Sino, anak? Si Kapedring po. Nagkatinginan ng mag-asawa sa kanilang narinig. Hindi nila mawari kung nagsasabi ba ng totoo ang bunsong anak nila. Gayunpaman, ay sinubukan pa rin nilang makinig dito. Noong gabing nawawala po ako, nasa loob po ako ng bahay ni Kapedring noon. Nakita ko po yung mga pira-pirasong katawan ng tao doon. Sigurado ka ba dyan sa mga pinagsasabi mo, June? Alam mong hindi tama ang magsinungaling. Nagsasabi po ako ng totoo. Ipinaliwanag din ng bata ang tungkol sa pagbabanta ng matandang aswang sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang mag-asawa sa kanilang nalaman. Pero ganun pa man, ay hindi nila pinhalata sa kanilang anak na hindi sila sigurado sa mga sinabi nito. Mapapatunayan natin na tama ang sinasabi ni June bukas. Nasugatan ko sa braso ang aswang kaya malalaman agad natin bukas kung sino ito. Kinabukasan nga ay nagtungo ang mag-asawa sa bahay ng kanilang kapitbahay na si Kapedring. Nagkunwari ang mga ito na magdadala ng ulam para makita at makausap ang matanda. Kinakabahan ako dito sa gagawin natin.
Paano kung mapatunayan natin na si Kapedring nga ang aswang? Gagawin natin ang dapat. Ipapaalam natin sa buong baryo ang katotohanan. Nang nasa tapat na sila ng bahay, ay kumatok na sila sa pintuan. Kapedring, nandyan ho ba kayo? Andito nga. Bakit? Anong kailangan nyo? May dala ho kaming ulam. Gusto lang namin kayong bigyan. Pwede ho ba kaming pumasok? Hindi! Ang ibig kong sabihin, ako'y lalabas na lamang. Hintayin niyo ako dyan. Nang makalabas na ang matanda, ay kanila nang inabot ang ulam. Ngunit dahil mahaba ang manggas ng damit na suot nito, ay hindi nila makita kung may sugat ba ito. Kaya naman, nakaisip ng paraan ang tatay ni June. Kanyang hinawakan ang braso nito na agad namang ininda ng matanda. Aray! Ang sakit! Ay nako, pasensya na po. May nakita po kasi akong langaw. Ganun ba? Opo, sige, aalis na din po kami. Hindi pa din po kasi kami kumakain. Ay, tamang-tama pala dahil may ulam din akong ibibigay sa inyo. Ay, naku hindi na ho. Nakakahiya naman kung may kapalit pa yung binigay namin. Ayos lang, ano ba kayo? Tayo na nga lang ang magkakapit-bahay dito. Aba syempre, dapat magbigayan din tayo. Wala nang nagawa pa ang mag-asawa kundi tanggapin ang ulam na ibinigay ng matanda. Nagwika pa ito nang sila'y naglalakad na paalis. Kamusta na pala si June? Sabihin yung dadalhan ko siya ulit ng itlog mamayang gabi. Sa kanilang bahay ay naghapunan na ang buong pamilya. Kanila din kinain ang binigay ng matanda dahil mukha naman itong masarap. Hindi naman sila nagkamali dahil tunay ngang masarap ito. Nang sila'y nakahiga na para matulog, may atungal silang narinig sa labas ng kanilang bahay. Animoy mabangis na hayop ito na umaaligid sa bahay nila. Kung sino man yan, umalis ka na. Huwag ang pamilya ko. Alam kong alam niyo na kung sino ako. Hindi ba, June? Hindi maipinta ang kanilang mga mukha sa narinig. Hindi sila makapaniwala na sila'y kinakausap ngayon ng isang aswang. Huwag kayong matakot. Andito lang naman ako para ibigay ang itlog na ipinangako ko kay June na ibibigay ko ngayong gabi. Tahimik na naiyak si June ng mga sandaling iyon. Takot na takot siya sa kanyang naririnig. Matapang naman na nagbanta ang kanilang ama sa aswang. Subukan mo lang nasaktan ang isa sa amin. Hindi ako magdadalawang isip na gamitin ulit sa iyong sibat na minsan ko nang ginamit sa iyo. Pero sa pagkakataong ito, tutuluyan na kita talaga. Biglang bumalot ang katahimikan ng mga sandaling iyon. Tila natakot yata ang aswang sa kanilang ama, kaya umalis na ito. Anong gagawin natin ngayon? Kahit anong sandali ay pwede tayong pasukin ng aswang sa bahay natin. Bukas na bukas din ay ipapaalam ko sa baryo ang tungkol dito. Hindi na sila nakatulog ng gabing iyon. Hindi kasi mapanatag ang kanilang isip sa pwedeng mangyari sa kanila ng mga oras na yun. Kinabukasan ay agad na nagtungo ang mag-asawa sa baryo. Isang biktima na naman ang kanilang naabutan. May bagong biktima na naman ng aswang. Kailan ba matatapos ito? Hindi ko maunawaan. Hindi ba't napatay na natin ang pamilya ng mga bagong lipat? Ano't patuloy pa din ang patayan sa lugar natin? Dahil maling tao ang pinatay nyo. Hindi ang pamilya ng bagong lipat ang pumapatay sa mga kabaryo natin. Kung ganon, sino ang halimaw na umaatake sa baryo? Walang iba kundi Ang batang ito! Natigilan silang lahat na makita nila si Kapedring na bitbit si June na may bahid ng dugo ang mukha at damit. Hindi. Hindi totoo yan!
Hindi totoo. Pwes, paano mo ipapaliwanag ito? Imposibleng mangyari yan dahil ikaw ang aswang. Ikaw! Ako nga ba talaga o kayo? Nakita ko ang batang ito na kumakain ng hilaw na manok sa bakuran nila. Walang ano-ano'y kinagat ni June ang matanda at mabilis na tumakbo palayo. Agad namang sinundan ito ng nanay at tatay niya. Nakita niyo na! Aswang ang pamilyang yon. Hala, oo nga. Mali Sus pala ka talaga talaga ang ang aswang. oo nga. Karamadaw Sila ko. talaga ang aswang. Nakakatakot na talaga. Grabe. Ako sa ate. Wala na tayong kailangang aksayahing panahon. Tugisin ang pamilyang iyon! Nang makarating ng bahay, ay agad na kinausap ng mag-asawa ang kanilang anak. June, totoo ba yung sinabi ni Kapedring? Opo, nanay. Hindi ko po alam kung ano nangyari pero bigla na lamang po akong nagutom at hilaw na karne yung gusto kong kainin. Pero bakit? Dahil may laway ko ang ulam na binigay ko sa inyo. Kaya naman isa-isa kayong mahahawa sa pagiging aswang ko. Nanlungo sila sa kanilang nalaman. Alam nilang hindi magsisinungaling ang matandang aswang dahil na rin sa nakita nila kay June. Bakit mo ginagawa to? Malayo pa kayo'y naririnig ko na ang pinag-uusapan niyo mag-asawa. Na alamin kung ako nga ang aswang. Kung akala niyong maiisahan niyo ako, pwes, nagkakamali kayo. Ngunit saan ko nga ba nakuha ang pagiging aswang ko? Nakuha ko lang naman ito isang gabi sa lugar kung saan ako naninirahan dati. Naroon ako ng gabing mamatay ang manananggal sa kamay ng sarili niyang kapatid. Manghang-mangha ako sa angking kakayahan ng mga aswang, kaya naman ang sandaling lumabas ang sisiw sa bibig ng namayapang manananggal ay agad ko itong kinuha. Iyon ang dahilan kung bakit ako naging aswang at umalis sa lugar na yon para magkasik ng lagim dito sa baryo nyo. Nay, tay, ayoko pong maging aswang. Napakasama niyo po, Kapedring. Masama na ako masama. Ang mahalaga ay gabi-gabi akong busog. Anong gagawin natin ngayon? Wala na kayong magagawa dahil ilang sandali na lamang ay susunugin na rin kayo ng buhay ng mga taga-baryo nyo. Pagkatapos sabihin na yun, ay agad na umalis ang matandang aswang. Huwag kayong mag-alala. May plano po ako. Ano yun? Nang kumagat nga ang dilim, ay agad na sumugod ang mga taga-baryo sa bahay ni na June. Tahimik ang buong bahay nang madatnan ito ng mga tao. Lumabas kayo dyan mga halimaw! Kung hindi, ay susunugin namin kayo ng buhay ngayong gabi! Oo nga! Maya-maya lang ay may napansin sila sa bubungan ng bahay. 4 na itim na pusa ang kanilang nakita. Isa-isang bumaba ang mga ito at saka sabay-sabay na tumakbo papunta sa bahay ni Kapedring. Sigurado ako ang mga pusa na yun ang aswang. Sundan natin bago pa makatakas ang mga yun. Agad na sinundan ng mga tao ang 4 na pusa na tumakbo papunta sa bahay ni Kapedring. Nang malapit na sila sa bahay ng matanda, ay nawala ang atensyon nila sa mga pusa nang marinig ang isang sigaw sa loob ng bahay nito. Naisip nila ng mga sandaling iyon na baka si Kapedring na ang inaatake ng mga aswang. Agad nilang binuksan ang pintuan para alamin ang nangyayari. Ngunit nagulantang sila sa nakita. Dahil imbis na si Kapedring ang inaatake, ay ang matanda mismo ang lumalantak sa isa sa kanilang kapitbahay. Ikaw? Ikaw ang aswang! Hayaan niyo ako magpaliwanag! Sapat na ang aming nasaksihan. Isa ka ding aswang, kaya dapat ka ring paslangin! Tama!
Wala nang hinintay pa ang mga taga-baryo at agad na sinilaban ang bahay ni Capedrin na noon ay kasalukuyang nakakulong sa loob ng bahay nito. Samantala, nakatanaw naman mula sa malayo ang buong pamilya ni June. Nanlulumo man sila sa nangyari sa kanila, ay hindi rin nila maiwasang makaramdam ng saya dahil sa nangyari sa matandang aswang na dahilan ng lahat ng lagim sa kanilang probinsya. Hindi na rin nagpaabot ng umaga ang pamilya ni June. Napagdesisyonan nilang lisanin na rin ang lugar na iyon dahil alam na din naman ng mga tao ang tungkol sa kanila. Umaasa na lamang sila na sa bago nilang titirhan ay maging maayos na ang lahat. Ngunit may isa pa silang problema dahil sa kanilang pag-alis ay daladala nila ang sumpa ng pagiging aswang. Nay, Tay, saan po tayo pupunta? Sa malaking lugar, kung saan walang nakakakilala sa atin. Pero bakit po? Para walang makaalam ng sekreto ng pamilya natin. Likas na sa ating mga tao ang maging mapanghusga. Kanila lamang pinaniniwalaan ang mga bagay na nakikita ng kanilang mga mata. Kaya madalas, hindi na natutukoy kung sino ang tunay na may sala. Lagi niyong tatandaan na may dalawang bersyon ang kwento. Kaya dapat muna nating alamin ng totoo bago husgahan ang mga sangkot sa pangyayaring ito. Maraming salamat sa panonood ng episode na ito. Sana'y nagustuhan niyo ang daloy at aral na gusto kong ibigay sa inyo. Muli, magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento.